Hindi po maganda ang pasok ng bagong taon sa China, mga kaistorya, dahil sila po ay tinamaan ng isang bagong epidemic outbreak. Oo, naku, kabago-bagong taon eh. At ang epidemic outbreak na yan, mga kaistorya, sabi po sa balita ng mainstream, ay kagaya umano ng COVID. Nadulot yan ng virus. At wala umano yung pinipiling edad. Ki matanda ka, ki bata ka, ki middle age ka, tatamaan ka ng sakit na yan. Ako, China na naman, ano ho? Mga kaistorya. Sana ay wag naman itong kumalat sa mundo kagaya ng COVID, mga kaistorya. Binalita na po ng mainstream, ipapakita ko sa inyo ang mga references natin, mga kaistorya. Ibig sabihin, pag binalita ng mainstream, yan po ay lehitimong nangyayari. Palakihin ko po muna para mabasa din po ninyo, mga kaistorya. Ito po ay si Times of India. Unahin natin ito ha. Ang sabi po, 5 years after COVID, new epidemic in China which affecting children and elderly. Kita ninyo mga kaistorya. Ha? Ito po ay updated na January 4, 2025. Ang balita po na ito. A rise in respiratory illnesses in China including influenza A and HMPV is affecting children and the elderly. The increase is attributed to cold weather and the resumption of normal life post-COVID. Kita ninyo mga kaistorya. Ito pa, isa pang balita. China faces new virus outbreak 5 years after COVID crisis. Talaga naman, oo. China is facing a new virus outbreak with a human metapneumovirus spreading rapidly, causing flu-like and COVID-19-like symptoms. Yung sintoma, kagaya po mga kaistorya ng COVID. Ano ba itong metapneumovirus na ito? Alamin nga natin muna kung ano po yan. HMPV outbreak in China, symptoms spread and what you should know. HMPV causes flu-like symptoms and can lead to severe malalang respiratory issues, especially in children and vulnerable groups. Ang kawawa dito yung mga matatanda, mga bata na mahihina ang resistensya. Pero kahit daw po hindi ka matanda o bata, ay tatamaan ka. Walang pinipiling edad, sabi sa isang reference na ipapakita ko sa inyo mamaya. HMPV is a respiratory virus that causes upper and lower respiratory infections. Ang binasa ko yan pong naka-highlight. China is witnessing a surge in human metapneumovirus cases, sparking concerns of another health crisis. Tingnan ninyo. After COVID-19 pandemic report and social media posts shows overcrowded hospitals. Overcrowded na daw po ang mga ospital, punuan na sa China. With some users also suggesting the presence of multiple viruses such as HMPV, influenza A, mycoplasma pneumoniae, and even COVID-19. Sabay-sabay na iba't ibang klase ng sakit na dulot ng virus ang tumatama. Ayan o, HMPV, influenza A, mycoplasma pneumoniae, and even COVID-19. Naku, malala ang nangyayari sa China, mga kaistorya. Ano daw ang sintoma niyan? Palakihin ko nga para mabasa ninyo. The symptoms of HMPV are similar to those of flu, kagaya ng sa trangkaso, no? And other respiratory infections. Common signs include cough, fever, pag-ubo, lagnat, sipon, and shortness of breath, yung kapos ang paghinga mo. In severe cases, the virus can lead to complications like bronchitis, pag bronchitis na mga kaistorya, at saka pneumonia, mas malala na po yan. Ikinakamatayan, lalo na kung bata at matanda. The incubation period of HMPV is usually between 3 and 6 days. Napakabilis. With symptoms lasting for varying durations depending on the severity of the infection. Grabe, ano ang nangyayari sa China, mga kaistorya. Ito pa, basahin po natin. Itong ads ay tanggalin ko muna. Si The Economic Times, anong sabi dito? Palakihin ko. China, facing new COVID-like pandemic. Here's everything we know about it so far. So, totoong nangyayari sa China. Ilan na ang binasa kong reference, Tatlo, mga kaistorya, synopsis. Basahin nga natin ito. China virus outbreak news. There is no confirmation para, mga kaistorya. Pero nangyayari na sa China. Kasi binabalita na eh. China
is experiencing a surge in human metapneumovirus infections after 5 years of COVID-19 pandemic. Pare-pareho ang binabalita nila, no? Reports and online posts indicate widespread transmission. Malawakang pagkahawa, mga kaistorya, ang nangyayari, ha? Tingnan ninyo ang mga balita. Some claiming hospitals and crematories are overwhelmed. Video circulating online depict crowded hospitals. Sabi din kanina. Ito rin, no? Pareho din yung binalita kanina, mga kaistorya. Tingnan nyo itong nasa baba. Pare-pareho, sabay-sabay na sakit, no? Nangyayari, tinatamaan sila. Yan, mga sakit po yan. Itong binabanggit dito, ilan yan? Ha? Di pa nga binanggit dito yung influenza A. Sa 2, 3, 4 na klase ng sakit na dulot ng virus. Sabay-sabay na tumatama sa China ngayon. Nako. Ito pa. Viral videos, mga mainstream media yan, ha, mga kaistorya. Viral videos of crowded hospitals from China trigger speculation of HMPV outbreak. Overcrowded po. May mga viral videos na. Yung mga ospital, punuan na po, mga kaistorya. So, ayaw dyan nung estilo ko ng pagbablog na nagbabasa lang naman daw po ako ng mga references. Palagay ko yung mas mabuti na yung ganitong style kaysa naman doon sa mga iniidolo nilang vlogger na nagpapakalat at nag-iimbento ng fake news, masiraan lamang yung nasa gobyerno. Mas panatag ako sa ganito. At least, hindi ako nag-iimbento. At least, alam ko na lehitimo ang ibinabalita ko. Kung ayaw manood sa akin, kung ayaw ng estilo ko, wag manood sa akin. Ganun lamang po yun, kasimple, mga kaistorya. Videos on social media appear to show hospitals in China overwhelmed by the outbreak of human metapneumovirus. So, totoo, ilan na yan, ha? Na references, inipon-ipon ko ng lahat. Actually, maging dito sa Pilipinas, binalita po ng mainstream TV5. Mamaya ipapakita ko sa inyo, mga kaistorya. Videos that have emerged on social media appear to show hospitals in China overwhelmed by the outbreak of human metapneumovirus. Social media posts suggest that multiple virus outbreaks, dahil maraming klase nga po yung sakit na tumatama, 4 na klase, lahat yan dulot ng virus in China, have left hospitals and cemeteries overcrowded along with HMPV. This include influenza A, 2 na, HMPV ang una, pangalawa influenza A, pang-3, Mycoplasma pneumoniae, at maging ang COVID-19, pang-4, bumalik sa kanila. Naku, matindi ito, mga kaistorya. The looming threat of another pandemic. Sana wag naman, no? Wag naman na buong mundo. 5 years after COVID-19 brought life to a standstill has created panic online. However, it is important to know that no credible report has confirmed this post. Sabi din po ng DOH, wala pa naman daw pong report na ito'y outbreak na sa buong mundo. Sa China pa lamang nangyayari. China's health authorities and the World Health Organization have not confirmed the existence of a new pandemic. Sana naman sa China nga lang yan. Mga kaistorya, ha? Binalita na ng CCTV news, mga kaistorya. Yung CCTV, ano po yun, mga kaistorya? Ng China. At tingnan ninyo, ang sabi ng TV5, nagbabala ang ilang eksperto sa China. Si News 5 yan, TV5 po yan. Nagbabala ang ilang eksperto sa China tungkol sa mabilis na pagkalat ng human metapneumovirus. Pero ayon sa Department of Health or DOH, ay wala pang kumpirmadong impormasyon mula sa China o sa hindi pa kinukumpirma, ay baka hihintayin pang outbreak na talaga. Si Reuters, China steps up monitoring of emerging respiratory diseases. Sana sa ating Department of Health ay sana ay magkuhan pa rin sila ng paalaala sa mga tao na mag-ingat. Abay, simulan na naman natin uli, mga kaistorya, magsuot ng mask. Mahirap na dahil may open flight po tayo to China, back and forth. Mga kaistorya, ay hindi imposible na makapasok dito ang virus kung sakali. Kaya mag-ingat pa rin po tayo, mga kaistorya. Ang sabi dito ni Reuters, China's Diseases Control Authority, noong December 27 pa ito binalita ni Reuters. Ibig sabihin, bago pa magbagong taon, nangyayari na. China's Diseases Control Authority said on Friday that it was piloting a monitoring system for pneumonia of unknown origin. Hindi malaman ng China kung saan nagmula with cases of some respiratory diseases expected to rise through the winter. Yan na nga sinasabi ko.
mga kaistorya. Ano pong masasabi ninyo sa nangyayari na yan sa China? Comment po kayo mga kaistorya. Dagdag na balita, tinanggal po si VP Sara. Abay, saan naman tinanggal huwan historiador sa National Security Council? Pati na yung mga nagdaang presidente, tinanggal din po ni PBBM sa batas o isang executive order na nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang tanong sa ating mga kaistorya sa buong mundo, pabor ba kayo o hindi? Sang-ayon ba kayo o hindi? Kung ako ang tatanungin ninyo bilang isang influencer, abay pabor. Bakit? Ay alam niyo naman yung bantayan sa Pangulo at alam niyo naman na sila po ay kaibigan ng China. Hindi naman. Yan naman po ay open book. Alam naman natin na yung kanyang tatay ay pro-China at maging si VP Sara naman mga kaistorya, hindi nakakapagtaka dahil nung siya nga ay mayor pa ng Davao City, mga kaistorya, pinakipag-sisterhood niya. Ang Davao City sa ilang probinsya ng China at nirenew pa niya yun. Mga balita naman yun. Yan ay bukas na aklat naman sa ilalim ng sikat ng araw, bilad na bilad sa katanghaliang tapat. Mga kaistorya, kayo, ako kasi yun ang aking tingin at palagay. Na si VP Sara ay kagaya din ng kanyang tatay na pro-China. Kayo po, ano ang tingin ninyo? Mga kaistorya. Marcos removes VP past presidents in National Security Council Organization. Dito na lamang tayo. Sa post po ni People's Tonight, palakihin ko nga dahil dito Tagalog na Tagalog pinaliwanag nila. Ang executive order na nilagdaan noong Disyembre 30, 2024 at isinapubliko ngayong Biyernes, Enero 3, 2025 ay naglahad ng bagong komposisyon ng NSC. Si VP Sara na dating miyembro ng NSC at executive committee nito ay hindi na bahagi ng dalawang lupon. Ipinatupad ang mga pagbabago sa gitna ng mga tensyon sa pagitan ni VP Sara at Administrasyon Marcos, partikular sa kontrobersyal na pahayag nito noong 2024 sa online press conference kung saan pinagbantaan nito ang buhay nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay National Security Council Advisor Secretary Eduardo Anyo, ang lahat ng uri ng banta sa buhay ng Pangulo ay masusing iniimbestigahan at itinuturing bilang mga usapin ng national security. Ang pahayag ni Anyo ay kasunod ng online rant ni VP Sara kung saan nagbanta siyang papatahin sina Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung magtatagumpay ang isang balak laban sa kanya. Tiniyak niya sa publiko na makikipag-ugnayan ang NSC sa mga law enforcement at intelligence agencies upang maimbestigahan ang banta, kilalanin ang mga potensyal na salarin at maunawaan ang kanilang mga motibo. Samantala, tinatanggal din ng EO 81 ang mga dating Pangulo bilang mga miyembro ng NSC, ngunit pinahihintulutan ng Chief Executive na humirang o magtalaga ng iba pang government officials at private citizens bilang mga miyembro. There is a need to further guarantee that the NSC remains a resilient national security institution capable of adapting to evolving the challenges and opportunities both domestically and internationally, and to ensure that its council members uphold and protect national security and sovereignty, thereby fostering an environment conducive to effective governance and stability. Saad sa EO. Tanong ulit, pabor o hindi pabor? Sang-ayon o hindi sang-ayon? Ano ho sa tingin ninyo, mga kaistorya? Sabi naman po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ito po mga kaistorya yung kanya pong pahayag noong kahapon Biyernes tungkol sa pagtanggal kay VP Sara sa NSC. Ito ay matapos na isapubliko ang Executive Order number 81 na inaprubahan po ni PBBM. Ito po yan May post po ang dito. Presidential Communication Office. Anong sabi? A statement from the Office of the Executive Secretary. EO 81 Series 2024 is issued to reorganize and streamline the membership of the NSC. At the moment, the VP is not considered relevant. Hindi na kailangan si VP Sara sa NSC. Paano na nga kung sa China siya pumapabor? Aba, seguridad ng bansa ang pinag-uusapan dyan. Ay, diba? Tapos may rant pa na itinuturing ng NSC na banta sa buhay ng Pangulo. Paano na? Di po ba?
to the responsibilities of membership in the NEC. Nonetheless, when the need arises, the EO reserves to the President the power. Totoo naman yun. Magalit man sila, yun ang power ng Presidente. Wala silang magagawa dun. Kung tanggalin o ibalik, walang magagawa ang sino man dahil yan ang kapangyarihan ng Presidente. Di po ba mga kaistorya? Ito pa, dagdag na balita. Si Senator Bongo, abay namigay daw po ng pera. Pera mo ba yan? Sabi po ni People's Tonight. Ayan, People's Tonight yan. Usap-usapan ngayon ang video na kumalat sa social media kung saan makikita si Senator Christopher Bongo na namimigay ng pagkain at pera sa kanyang mga nakakasalubong sa tapat ng isang pizza joint sa Maynila. Sana all, ano? Ayon sa post ay binahagi ng Facebook page na Voice of Millennials nitong Miyerkules, Enero 1. Naniniwala naman ang mga netizens na double time umano ang senador dahil malapit na sa senatorial elections na gaganapin sa Mayo ngayong 2025 at pinuna ng netizens ang umano'y vote buying na ginagawa nito sa naturang video. Sa palagay ninyo, vote buying na ba yan mga kaistorya? Sa palagay ninyo, yan ba isuhol? Ano po sa palagay ninyo? O baka naman simpleng regalo? Kayo nga po ang magkomento mga kaistorya. Diyan po sa comment section, the $1 billion question, pera mo ba yan? Komento ng isang netizens. Paano kaya kung ang Presidente BBM? Naku, baka kung yun pong Pangulo natin ang namigay, ay bako, sigurado itong mga taga-ating kapapaitan. Naka po, alam nyo naman yung mga yan, mga tamang hinala, ang gagaling pa mag-fabricate ng kwento. No, lumang style. Pero isa pa rin ibig sabihin, suhol at vote buying saad ng isang netizen. Kandidato kasi siya. Vlog muna, camera action. Sabi ng isang netizen, light camera action. Anang isang netizen. Nako, fuck time. Ano kaya sa palagay ninyo, mga kaistorya? Anyway, hindi pa naman election campaign na ba? Parang si Pacquiao namigay din ng pera, no? PhilHealth, Recto One's PhilHealth Benefit Package tripled for top 10 illnesses. Dinagdagan ha. Yung kahapong binalita natin, itinaas ba hanggang 1,600% ang mga benepisyo sa ilang uri ng sakit. Hindi lahat ha. Lalo na yung sakit sa puso. Nako, yan ba yung sinasabi nila na paano ng PhilHealth? Paano yung mga beneficiary hindi binigyan ng subsidy? Pinagluluko ang taong bayan Ang laki-laki ng pera ng PhilHealth Ay di po ba mga ka-story, akala mo naman kinawawa ng administrasyon? Hindi naman. Finance Secretary Ralph Recto proposed to significantly increase the benefit packages of PhilHealth for the 10 most common illnesses. Okay, tanin nyo. Kung talagang walang pera ang PhilHealth, malaki ang pera ng PhilHealth. May mga taga-team kapapaitan lamang na gustong ibagsak ang nasa gobyerno. Dahil yung ilan dyan gustong makaupo. Yan ang ating obserbasyon, analysis, palagay natin, opinion natin. Ayun ang nakikita ko, mga kaistorya. Kayo, ano bang nakikita at namamasdan ninyo? Comment nga po kayo, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ngayon ni Juan Historiador. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo na walang sawang nakaantabay lagi. Nanonood, sumusuporta, nagla-like at nag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Lalo tayong nagpapasalamat sa atin pong Panginoon. Happy New Year po sa ating lahat, mga kaistorya. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.